Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po. Hindi lamang po pisikal na paghihirap ang pinagdaanan ni Jesus. Matindi ang kanyang pinagdaanan sapagkat emotional pain yung kanyang naranasan. Bakit po emotional pain? Ito ay sa kadahilanang sa loob lamang ng isang gabi, dalawa sa pinakamalapit na kaibigan ni Jesus ang magkakanulo at magtatatwa sa kanya. Si Judas, ipinagkanulo siya dahil sa kayamanan. Si Pedro, itinatwa siya upang iligtas ang sarili. Malinaw na ang dalawang kaibigang ito nang iwan sa panahong hindi inaasahan ni Jesus, sa panahong pinakamasakit ang lahat. Naging madali para sa mga kaibigan ni Jesus na kalimutan ang halos 3 taong pagsasamahan. Nabaliwala ang kanilang pagmamahal at ang pangakong hindi iiwanan si Jesus at handang iwanan ng lahat para kay Jesus. Kung ating titignan, marahil oo, nasaktan si Jesus sa pang-iiwan at panghuhudas ng kanyang mga kaibigan. Subalit sa kabila nito, hindi naman pangungutya, panunumbat ang galit na isinukli ni Jesus. Mauunawaan natin kung ito marahil ang mangyayari, pero tanging pangunawa, pagpapatawad, pagtanggap ang naging tugon ng ating Panginoon. Isa po sa mga moving scene ng pelikulang The Passion of the Christ ay yung pong tagpong matapos bugbugin si Jesus, itinapon siya sa isang kulungan. At mula sa di kalayuan ng kanyang kulungan, isang sulyap na puno ng pag-ibig ang kanyang itinapon kay Pedro. Ito po yung tagpo na kung saan matapos siyang itatwa ni Pedro upang iligtas ang sarili. At nung gabi, bago siya mamatay, kasama ni Jesus sa hapag, ang magkakanulo sa kanya, si Judas. Hindi ba't sabi ni Jesus, kung sinong aking bibigyan ng tinapay, matapos kong isawsaw, ito, siya yun. Kung ating titignan, yung action po na ginawa ni Jesus ay hindi lamang upang ipakilala kung sino ang manghuhudas sa kanya, kundi ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Na sa kabila ng gagawin ni Judas, pagpapatawad ang kanyang nais ibigay. Kaya alam niyo, na-realize ko, siguro, o marahil, talagang pinatawad ni Jesus si Judas. Bakit? Sapagkat mantakin po ninyo, ang unang Eucharistia, ang huling hapunan, ay para kay Judas. Dahil po sa reksyong ito, ano po ang nangyari? Alam natin, dahil po sa sulyap ni Jesus kay Pedro, sulyap hindi ng panunumbat, kundi sulyap ng pag-unawa. Hindi ba nakita sa eksena, pumalahaw ng iyak si Pedro? Sapagkat siguro naramdaman niya, tinalikuran ko si Jesus. Gayun din naman po si Judas. Matapos po niyang malaman ang magiging malagim na kasasapitan ni Jesus, anong kanyang ginawa? Isinoli ang salaping pilak at sinabing, walang kasalanan ang Panginoon. Matapos po ang malungkot na pangyayaring ito sa dalawa, alam natin si Pedro napatawad ng Panginoon. Hindi ba't siya pa nga ang naging kauna-unahang leader ng ating pananampalataya? Pero alam natin ang nangyari kay Judas. Alam nating pinatawad siya ni Jesus, pero hindi niya kayang tanggapin na sa kabila ng kanyang masakit at malagim na panghuhudas, ay pwede pa rin pala siyang patawarin. Kaya nagbigti, kinitil ang sariling buhay. At habang panahon na lamang natin maaalala na si Judas nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti. Ano ang siyang itinuturo sa atin ng dalawang kwentong ito ng tagasunod ni Jesus? Una,
parehong nangakong susundan ng Panginoon. Hindi ba't si Pedro, nangako pa nga't nagsabi, handa kong ibigay ang aking buhay para sa iyo. Pangalawa, parehong nagkamali, pero parehong pinatawad at muling minahal ni Jesus. Pero nakalulungkot, ano ang nangyari kay Judas? Hindi natin alam kung ano ang nasa kalooban ni Judas. Pero isang bagay po yung sigurado, hindi niya matanggap na kaya siyang patawarin at muling mahalin ng ating Panginoon sa kabila ng lahat. At ito po yung hindi niya kayang tanggapin. Kaya ayon, kinitil ang sariling buhay. Maraming pagkakataon, nakikita natin yung ating sarili kay Pedro at kay Judas, na handang iwanan si Jesus, hindi sa kanyang matinding laban, kundi handa nating iwanan ng Panginoon sa sariling laban ng ating buhay. Kaya nga po, ngayong Martes Santo, ano po yung aral na pwede nating bitbitin? Laging handa si Jesus na magpatawad at muli tayong mahalin sa kabila ng bawat pang-iiwan at pagtalikod natin. Subalit ang tanong, handa ba natin itong tanggapin? Lagi natin pakakatandaan, gaano mang kabigat ang ating panguhudas, lagi itong may katapat. Ang katapat, ang pagpapatawad ni Jesus. Ang katapat, ang kanyang muling pagtanggap. Kaya sa ating pagsunod kay Jesus, lagi natin pakakatandaan, magkamali man tayo, may isang Diyos na laging magpapatawad. Nandun po yung katotohanan na madadapa, masusubsob, makakalimot, manghihina tayo sa ating paglalakbay pananampalataya. Subalit si Jesus, handa tayong muling tanggapin, handa tayong muling mahalin. At parang gustong sabihin sa atin ni Jesus, magsimula tayong muli. Alam nyo, habang nagninilay ako kagabi, naalala ko yung isang kanta, na parang sa tingin ko, ito yung kanta sa atin ni Jesus, kapag hindi natin kayang tanggapin yung kanyang pag-ibig para sa atin. Ano sabi nung kanta? At kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako ay iyong kayang mahalin, asahan mong hindi ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Sa pagpapatuloy ng ating misa, yun po yung ipagpasalamat natin sa Diyos. Kahit pala tayo'y nagkasala, kahit pala ilang ulit at paulit-ulit tayong tumatalikod at ibinebenta yung pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang mabuting balita, laging sasabihin sa atin ni Jesus, huwag mo kong pigilin, huwag kang lumayo upang ika'y laging aking mahalin. Sa misang ito, yung po yung imaginein po natin, magpakalayo-layo man tayo, magpakasubsub man tayo sa maraming kasalanan, pero lagi naghihintay si Jesus, hindi lamang upang tayo ay patawarin, kundi laging nandyan si Jesus upang tayo ay muling mahalin. Amen.